Ang solution sa unemployment po hanggang ngayon ay hindi masasolve ng lahat ng ma-economist. Totoo, Amerika, Europe, ang daming batala, no? Sa Middle East din. Lahat, buong mundo po ay marami pong unemployment. Al-batala sa Arabic. So ano po ang solution diyan, Sister Princess? Tafaddal. Hello, Doc. Good evening. For me, kasi dito sa LGU namin sa Cotabato City, most of the time, we can say hindi naman talaga natin siya masusolusyonan, Doc, ng instant. I mean, hindi agaran, no? Kasi ang problema sa unemployment is a wide range problem. Actually, it is a worldwide kasi lahat-lahat ng buong mundo ay may problema sa unemployment. Pero dito sa LGU namin sa Cotabato City, as per experience ko po, isa sa mga pangunahing nagiging solusyon ng LGU para maibsan o magkaroon ng mababang yung rate, yung pagkakaroon ng unemployment is pagbibigay ng mga workshops. Kasi maraming mga taong walang trabaho kasi kulang sila sa kaalaman or kulang sa participation yung LGU or yung pamahalaan. Nag-export kami, nagtitrain yung LGU dito ng mga bagong graduates, pero yung hiring nandito sa LGU, pero yung trabaho nasa ibang lugar. Like sa Davao City, nagkakaroon ng mga partnerships na nagpo-promote ng job fairs dito sa ating LGU para mag-hire or mag-import ng mga kabataan na para magtrabaho. So that's the first na ginagawa po ng LGU. Uh, Next thing is yung pagpapalawak ng apprenticeship or pagpapalakas ng mga technical or education sa pangkalahatan. May mga vocational courses tayo na ino-offer sa yung mga kabataan na naghahanap ng trabaho. Nakakatulong siya kasi binabawasan yung structural unemployment. Kasi may mga sector din sa iba-ibang agencies na ah, masyadong demanding, masyadong mataas yung qualifications nila towards sa mga nag-a-apply. Dito sa Pilipinas po kasi, Doc, applicable yung ah, kaya ka nga maghanap ng trabaho kasi para magkaroon ka ng experience, hihinga ka ng experience. So, number one po na solusyon ng LGU dito sa amin is nagkakaroon ng partnership with the another cities or another agencies na nasa ibang lugar para hire ng local local na manggagawa or mga fresh graduates para i-deploy doon sa ibang lugar para makapagtrabaho. So, nalilesen po. Tapos, another one is yung pagkakaroon ng partnership sa mga malalaking mall. Dito sa Cotabato City, ang dami na pong investors. And, of course, hindi natin ma-achieve yung ganon kung hindi rin maganda yung alignment ng LGU. So far, yun lamang po, Doc. MashaAllah, barakallahu fikum. Ibig sabihin, Sister Princess, Islamic economics. Opo. So Islamic economics, kung hindi lang no, yung tao na self-interest lang, yung sarili lang niya ang gusto niya na makialam or sarili self-interest lang gusto niya ay wala pong pagbabago ang isang bansa. No? Pero pag po itinatbik natin o ini-apply natin ang Islamic economics, wala pong sa buong mundo, wala pong mahirap na sinasabi. Sabihin ko sa inyo, wala pong mahirap na sa buong mundo, lahat ay may trabaho, may pera kapag na-apply natin ang totoong Islamic economics. Barakallahu fikum.
نعم. Sister Laila, after that Sister Fatima. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا Sister Fatima. Sister Princess. Yes, Doc. Dagdag lang kay Sister Princess. Siguro kailangan din yung ma-avoid natin yung spending, overspending also. Kailangan mag-budget din. Budget carefully. And iwasan yung mga utang-utang. And yung mention nyo lang kanina, yung wakaf, paggamit ng lupa para sa production. And makakatulong din po ang zakat, no? Because ano yun, pangtulong sa lipunan. Malaki po yan, Sister Fatima, yung zakat. Yes, pati yung mga vocational training. Opo. That's all. Ano sa palagay niyo? Tafaddali, Sister Laila. Barakallahu fikum. Jazakillah khairan, Sister Fatima. Mumtaz po lahat kayo. Sister Laila? Sister Laila, laban ang labanan ng LLB at saka Jurisprudence and its foundation. Sana yung iba? Sana yung ibang department? Laban kayo, laban. Okay, Sister Lina, tafaddali. Balikan kita, Sister Princess, mamaya-maya. Opo, Doc, tama po. Ay, sorry, Doc, narinig ako. Nakamute pala ako. Okay. Okay, walang problema. Okay, balikan kita, Sister Laila. Sister Lina muna. Apa, barakallahu fiik. Opo, Doc, tama po yung sinabi niyo, yung patos na pamahagi ng yaman sa pamamagitan po ng pagbibigay ng zakat. Lalo na po yung mga mayayaman upang makatulong po na maiwasan ang kahirapan at kawalan po ng trabaho. Tama po yun. Opo. So kung meron tayong, tama po, Jazakillah khairan, Sister Lina, kung meron tayong Islamic Microfinance Institution ng Biwang Institute, ay wala pong mahihirap. Bakit? Kasi magbibigay po ng puhunan, no? Para maiwasan. Hindi naman lahat, no? Pero kung mayaman na, lahat na. Tapat na, Sister Laila. Biro lang yun. Okay, tama po. Microfinance is the solution. Tapat na. Ay, ako na, Doc. Yes. Ikaw na. Okay. Para sa akin po, Doc, kung ako lang tatanungin mo paano siya, kumbaga, solusyonan ng kahirapan or unemployment, let's say for example. Dito sa Philippines, sabi daw ng statistics, nasa 3 something million ang unemployment. Ito din yung konsepto ko or suggestion ko. Ang solution dyan is number 1, education. Kasi hindi naman tayo makakapagtrabaho, makakapagnegosyo or maghahanap ng pera if illiterate tayo and hindi natin alam kung paano. Let's say for example, meron na tayong pera, ayuda galing from the government. But the question is how to maintain and roll it again and again na masusustain siya for a long term. Okay? So that's literacy education. Second is, siguro, yung proyekto ng mga gobyerno is ilagay nila more onto paano pag-develop ng resources natin. Pag mag-develop yung resources natin, merong mga factory, merong mga industry na kahit mga high school graduate, kaya namang pumasok kasi hindi naman siya, kumbaga, kailangan ng, of course, no, yung parang, talaga, complicated type of trabaho. So kapag ka meron ng, of course, trabaho, meron na silang mga tawag nito, pera pambili para sa nila, sa tawag nito, sa mga pangangailangan nila. There comes, kapag sapat na yung kita din nila, yung isip nila is always magkikling into, kailangan ko ng magsikap and magtrabaho. The problem of the system of the government right now, kung Pilipinas lang ang babasihan natin, is that parang gusto ng mga politiko, kung nakikita ko lang, no, on my side lang to, gusto ng mga politiko na nakikita nila, maging dependent sa kanila yung mga illiterate and poor people and family, kasi doon pumapasok ang bilihan ng boto. Now, kapag lahat kasi tayo sa bansa edukado, literate, may trabaho, may pera,
and sapat na sa atin, hindi tayo nabibili basta-basta eh. Okay? So, politics din to. So, kapag siguro yung 3 types or 3 method, magro-rolling and magro-rolling yan, magde-develop, lumalaki, and lalong lalago yung yung mga tao at the same time yung bansa natin. Now, on the other hand, kung sa Middle East naman titingnan natin, ang alam ko kasi meron silang tawag nito, kumbaga ayuda galing from the government at the age of 1 year old ata, sabi ng mga kadama, mga ganon. But, one way of motivating their people na hindi to remain on that ayuda is lalong lalaki daw yung credentials nila or kumbaga scoring or something ayuda nila. Para siyang may grading eh. Kapag may nakatapos sa pamilya, kapag let's say nakakuha sila ng professional licenses, mga ganon. So, demotivate their people to work and still educate themselves. Kaya yung mga siguro nakikita natin sa Middle East, yung masisipag lalong yung mayaman. Pag hindi ka masipag, yun lang yung makukuha mo. Parang ganun siya. On the other hand din kasi, yung sa Middle East kasi is more onto, di ba, yung ano natin, na discuss natin from the past, na macroeconomics sila eh. Ginagamit nila yung resources ng bansa to maintain the wealth and development of the wealth ng bansa nila, yung sa ekonomiya nila. Ang sa atin sa Pilipinas, pinagbibenta-benta and hinumututan, minimilk nila or ginagatasan nila yung bansa natin, which is in fact to think that yung bansa natin is isang archipelago. Mayaman tayo from the forest to the mountains to the sea, to the land and sea. So, bakit mahirap tayo? Kasi, ang sagot ko dyan, minsan, kapag mahirap tayo, nag-maintain ang tao sa pagiging utak mahirap, yan ang mahirap. Kaya tayo nahihirapan. In which dapat, hindi naman talaga, kumbaga, ang poverty or kahirapan is a reason for us na mag-maintain or hanggang dyan lang tayo maging mahirap. Ika nga sa saying na yung famous na quote siya na kapag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kasalanan yan ng tatay at nanay mo. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Kasi let's say for example, namatay ka on the age of 90. You have the year 1 year old until 90 years old na baguhin ang buhay mo papunta sa pagsisikap, pero walang nangyari. Anong ginawa natin? We all have the means. Allah give you all the means. But hindi siya, kumbaga, rason na kung pinanganak ka mahirap, mamatay ka rin. It depends. Ganun po yung nakikita ko na solusyon sa kahirapan. Shukran po. عفوا بارك الله فيك سيستر ليلى جزاكم الله خير ما شاء الله ممتاز lahat kayo mumtaz no